Let us all stand at ating pong pasahin ang ating scripture reading. Nung matatagpuan po sa Ruth chapter 4, verses 13 to 14. Let's read. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Amen. Let us pray. Bless, O Heavenly Father, samahan mo kami muli sa aming pag-aaral ng iyong salita sa huling chapter na ito ng kwento ng buhay ni Ruth, ang iyong great-great-great-grandmother. At si Boaz ang iyong great-great-great-grandfather, Panginoong Jesus. Lord, dalhin mo kami muli sa panahon ng kanilang kwento, Panginoon, upang masaksihan po namin ito at makita sa spiritual realm, Panginoon, ang mga bagay na nais mo pong ituro kung bakit kailangan po namin mabasa sa iyong aklat ng buhay ang kwentong ito. So Lord, puspusan mo po ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na spirito ang bawat isa upang ang lahat po ay tumalino at magkaroon po ng wisdom at maunawaan po namin ang pinakapunto ng kwentong ito, na kung saan ikaw po, Panginoong Jesus, ang makikita at may tataas. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palpakan natin ang ating salita ng ating Panginoon. Praise God. So again, finally, we've come to the last part of the story of Ruth, Boaz, and Naomi. Ayan, naalala ko, Naomi pala yung gusto nyo pagpasta. Praise God. So, ito po ang mga magiging tanong after the story. What have you learned or ano ang natutunan mo sa kwento at nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Praise God. Alam na po, napakaganda kasi nung sinasamahan po ako ni Lord na ginagawa po itong message na to, sabi ko napaka-perfect ng message na ito sa Lord's Supper or First Sunday service po natin. Kasi talagang ako personally, nakita ko po kung paano maitataas po ang Panginoong Jesus as our Redeemer, as our tagapagtubos sa kwentong ito. Amen! Naniniwala po ba kayo na si Jesus ang tumubos po sa inyo? Amen! That we are the bride of Christ and Jesus is our groom. Amen! Na kailangan niya tayong pakasalan upang maging parte ng pamilya nila ng Diyos sa perfect unity of Holy Trinity. Amen! Praise God. Okay, let's start with verse 1. Pakilabas na po ang inyong mga Bible at basahin po natin ito verse by verse. Pakitaas po ang inyong mga Bible. May dala po ba tayong Bible? Amen. And I remember, naalala ko pag first Sunday, di ba ngayon ano na tawag doon? Memory Bible verse si Sister Anna. Hindi po niya ako na-inform kung kamusta na po siya. I-message ko po siya. Ready na po ba kayo sa inyong mga Bible verse? Amen. Later. Ayan. Alam ko, excited na po kayong manalo ng 1,000 pesos. Para po, meron kayo pang charity. Amen. Then, meron kayong pang grocery. Amen. Dahil at mataas na po kung mga bilihin ngayon. Yan. Let's start with verse 1. So, nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod at naupo roon. Amen. So, pupunta po si Boaz sa pinaka-gate po ng kanilang town, in Bethlehem. Amen. Di nagtagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Question, sino po si Elimelech? Asawa ni Naomi, father-in-law ni Ruth. Ayan. Sino po ang hinahanap po ni Boaz sa
lugar na ito. Amen? Sa may pintuan na kanilang lungsod, hinahanap niya po yung kinsman, or yung, ibig sabihin ng kin, pinakamalapit na kamag-anak ni Naomi upang siyang may karapatan na tumubos at bumili sa lupa ng pamilya ni Elimelech. Amen? Kasi nga po, diba, si Elimelech po ay namatay at maging ang kanyang dalawang anak na lalaki ay namatay. Kaya naiwan na lang po ay sino po? Ang balo na sina Naomi at si Ruth. At alam po natin na kapag ka namatay po ang asawa ng isang anak, ang ipinapaasawa po ay yung mga iba pang anak na lalaki. Pero wala na nga po mapapangasawa si Ruth dahil patay na po lahat ang anak ni Naomi. Kung kaya, ayon po sa kanilang batas, sa kanilang Levitical law, o sa law na ibinigay po ng Diyos kay Moses, upang hindi po mawala, amen, ang kanilang mana o ari-ari ang lupa, ito po ay dapat tubusin ng pinakamalapit na kamag-anak po nila Elimelech. So kung wala na po sa direct ascendants and descendants, pupunta na po tayo sa mga tito, amen, pinsan, amen, mga uncle, o nines, o pinakamalapit na kamag-anak. At mayroon pa nga pong mas pinakamalapit na kamag-anak, sina Ruth at Naomi, maliban kay Boaz. Amen. Pero nakita natin nung last part ng kwento na ang nilapitan ni Ruth ay sino po? Si Boaz. At si Boaz mismo ang nagsabi na mayroon pang mas malapit na kamag-anak ninyo ang siyang may unang karapatan na bumili at tumubos ng lupa ninyo. Kaya ito po yung pupuntahan ko ngayon ni Boaz. At nakita niya na po, ayan, ang pinsan niyang ito na hindi po napangalanan. Lumapit naman, pinsan, sandali lang. Maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Boaz. Lumapit naman ang pinsan niya at tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. Tumawag si Boaz ng 10 pinuno ng bayan at inanyayahan din mo upo roon. Ayan, so tumawag pa po siya ng iba pang 10 kalalakihan para mayroon pong witness na kanilang usapan. Amen? So witness po o mga makakakita sa kanilang magiging agreement or kasunduan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang kamag-anak, ngayong nagbalik na si Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid na kamag-anak natin sa Elimelech. Amen. Ano po ulit ang ibig sabihin ng pangalan ng Elimelech? Eli o Eli means God, and Melech or Emelech, Melchizedek means king. Amen. Kaya ang ibig sabihin ng pangalan ng Elimelech ay God, my God is king. Amen. Kung ang Diyos po ang siyang hari, o tunay na hari. Sabi niya, sa palagay ko'y dapat mo itong malaman, sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili ng lupa ni Naomi at Ruth. Kung gusto mo, bilhin mo iyon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Question, bibilihin po ba? Ano ang isasagot po ng pinsan nilang ito? Yes or no? Ano po? No. Ang sabi niya po ay yes. Bibilhin ko. Sabi niya, bibilhin ko, sagot ng lalaki. So, interesado po ba itong pinsan ni Ruth na mapasakan niya ang lupa o ari-arian ni Naomi para mas lumaki yung kanyang property? Yes or no? Yes, interesado po siya sa mana, sa lupa ni Ruth at Naomi kasi mas lalaki yung property niya, mas yayaman siya. Remember, during their time, ang hanggang ngayon pa rin naman, di ba, ang basihan para masabing mayaman ng tao is that marami siyang lupa. Amen, marami siyang hayop o mga alagang pananim o bukid. Kung kaya gusto po at interesado po itong pinsan nila na bilhin yung property po nila Naomi.
Amen. But the point here is this. First point, lesson natin. Basahin po natin. Not all blessings and opportunities are easy because some require commitment and responsibility. Sa Tagalog, hindi lahat ng pagpapala ay madali. Minsan, ito ay may kaakibat na responsibilidad. Amen. Bakit po sinasabing may commitment o responsibility ang blessing na ito na mapupunta po sana kay doon sa kinsman o pinsan ni Boaz? Bakit po? Dahil may kaakibat po. Ano po yung kaakibat na commitment o additional requirement kung sakaling bibilihin po? Dapat nung pinsan yung property ni Naomi. Kasama si Ruth. In other words, dapat niya rin pakasalan o asawahin si Ruth. Amen. Praise God. Ito po yung sinasabi nila na with great power comes great responsibility. Amen. Kaya sa atin, sabi nga po, to whom much is given, much is required. Amen. Kung sino daw ang mga pinagpapala, ay mas marami ang expectation daw sa atin. Amen. Napansin niyo po ba yung transformation ng buhay ninyo na sa tuwing dumadami ang ating blessing, ay dumadami o lumalaki din ang ating responsibility. Pansin niyo po yun? Kung makagano si Brother Ryan, yes, kasi ako nagbayad ng bill. Parang dati nung bata tayo, di ba, masaya tayo kasi wala mga obligasyon. Pero the more na tumatanda tayo o nagkakaroon naman ng blessing, praise God, ay nagkakaroon din po ng mga additional commitment and responsibility. Subalit, makikita natin na ang Diyos ay hinahanda niya ang mga tao na handa sa mga mas malalaki pang pagpapala. Dahil handa rin po sila sa mas malalaki at mas mabibigat na commitment. Naniniwala po kayo doon na hindi po tayo basta-basta kayang pagkiwalaan ng Diyos ng mas malaking blessing kung sa tingin niya ay hindi po tayo magkakaroon ng commitment o ng accountability or responsibility doon sa blessing na yun. Amen! Pansin niyo po na sometimes ang blessing ay hindi din po yan basta-basta lang na ibinigay sa atin. In other words, may purpose si Lord kaya ngayon ipinagkatiwala sa atin. Nakita niyo po, kasi po in the first place, lahat po ng ipinagkakatiwala sa atin ni Lord, whatever man yan, family, property, pera, o trabaho, si Lord po ang nagbigay niyan. Amen. Naniniwala po kayo doon? In other words, galing po yun kay Lord. Kanino po galing ang blessing? Sa ating Panginoon. Siya po ang nagbigay nun at yun din po ay may dahilan kaya niya yung ipinagkatiwala sa atin. Amen. Verse 5. Ayan, ito po yung sinabi nyo na kondisyon o additional responsibility or accountability ng pagbili ng lupa ni Naomi. Let's read. Agad na sinabi ni Boaz, kung bibilihin mo kay Naomi ang bukid, kasama sa bilihan si Ruth, ang Moabitang byuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Next question. Ngayon po na nalaman na nung pinsan na may additional condition pala ang pagbili ng lupa. At ito ay ang asawahin si Ruth. Bibilhin niya pa rin po ba yung property? Yes or no? Hindi na. Yes or no? Hindi na. Yan. Let's read the second point. True redemption includes people and not just possessions. Because God is concerned about lives and not just property. In other words, sa Tagalog, ang Diyos ay nagmamalasakit sa tao, hindi lang sa ari-arian. Amen. The Lord is concerned not just about the property, but also the lives or sa buhay ng mga tao at hindi lang yung property o lupa natin. Amen. Kaya nga po sabi nila,
kung yung isang lalaki daw ay interesado lang sa iyong field or sa nice field, pero hindi naman talaga interesado sa iyo, huwag mo na daw papakasalan. Amen. Nakita niyo po yung punto na yun. Kapag daw ang lalaki interesado lang sa iyong ari-arian at hindi ka naman niya talaga mahal, mag-isip ka daw. Amen. And I hope you're getting the point, because I've heard this preaching from a pastor who was so candid enough to tell them that women, especially the young women, single women, think twice if a man is just interested in your body and not to you as his future wife. Nakuha po natin yung punto. Kasi sa panahon ngayon, parang napaka-normal na may mga lalaki na, okay, let's do it, but they don't really want you. Nakikita niyo yung point, and I don't know how could I be more direct in expressing or saying this. Amen. Ang punto ko po dito, kasi nung narinig ko po yun, oo nga, no? Isa yun sa napakalalim na wisdom nito na tayo daw mga tao, nagkasiguro yung mga babae, kasi parang mas normal ito sa babae, di ba? Di ba may mga ganon na ang habol lang naman ng lalaki is yung katawan ng babae, pero hindi naman siya interesado na magkaroon ng commitment sa'yo o gawin ka ng responsibilidad in the future. Nakuha niyo po yung punto ko. Kung ganun daw po ang kaisipan ng lalaki sa inyo, kung nanliligaw pa lang yan, it's already a red flag. Amen. Sino po dito ang mga single pa po? Pakitas po yung kamay, lalo na po yung mga babae. Single na ba, Mikaela? May nanliligaw na sa'yo? Wala. Sino pa po yung mga single dito? Si yung mga the single ladies, as in all single ladies, kami tumayo. Kasi para sa YouTube. Nasaan po yung mga single dito? Tayo po kayo. Pati na rin yung mga lalaki, tayo po yung mga single dito. Bawal pong magpanggap. Kailangan totoo pong single. Amen. Sa pag-decide daw kung aasawahin mo ang isang tao, kailangan, kung tayo daw po ay makikipag-commit sa kanya, dapat daw natin tignan that he really is willing to take the responsibility of having a commitment with us, not just with our body, but with our entire life as a whole. Amen. In other words, again, kung shallow o napakababaw ng interest o gusto sa iyo ng tao dahil hindi ka naman niya talaga gustong asawahin or magkaroon ng commitment sa iyo, let go of that person. Amen. Amen. Kasi ang dami po pong YP dito. At nakakalungkot na kaya lang kayo nakikipagrelasyon sa kanya is because of lust of the flesh. Amen. Hindi naman talaga siya willing na pakasalan ka or makipag-commit sa'yo. Amen. I hope malinaw naman yung punto ko doon. Ano? Amen. Praise God. Parang sabi naman yung Panginoon. Kasi nalamin ko talaga yun. Oo, itong si wala kasi siyang pangalan, yung pinsan nila, mahilig lang sa property, sa ari-arian. Pero ayaw niya pakasalan yung babae. Ayan. May mga kakilala kong gano'n na ayaw talaga namang mag-asawa. Amen. They're just interested doon sa property o ari-arian ng tao. Ayan. Kung may nakilala po kayo, silent na lang po tayo. Basahin po natin verse 6. Pagkarinig ngayon, sumagot ang lalaki. Kung gano'n, hindi ko nagagamitin ang aking karapatan. Uy, nag-back out. Nag-back out bigla si sir. Okay, sapagkat nanganganib namang mawala ang sarili kong mana. Ikaw na ang bumili. Alam niyo, sabi po nila, hindi talaga yung sa mana-mana na naisip nito, kundi more on yung responsibility of having another person na bubuhayin niya at kailangan niya maging responsibilidad.
Amen. Okay, let's read. Third point. Some people will walk away from what God offers. Malinaw po to. Sa Tagalog, minsan, ang ibang tao ay tumatanggi, dapat yan ay tumatanggi sa pagpapala ng galing sa Diyos. Amen! Naniniwala po ba kayo na yung blessing na yun, na dadami yung property mo, ay maaaring galing sa Diyos? Amen! Naniniwala po ba tayo na tayo rin mga tao minsan, dahil sa takot tayong mag-commit or ayaw nating na magkaroon ng additional responsibility kay Lord, ayaw nating tanggapin yung blessing. May ganun po kayo naisip. Kasi additional ministry na naman yan sa akin. Nalaganda naman siya sa iisipin ko. O di responsibility na naman yun. Sa iba na lang ang i-assign natin. Di ba ganun po yung for me, spiritual meaning po nito na sometimes yung blessing ay tinatakbuhan o tinatanggihan ng ibang tao. Amen! Praise God. Verse 7. Ganito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon. Kapag pinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng alin? Ang alin po? Okay? Nang nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas o yung tsinelas niya. Kanino niya ibibigay yun? Sa bumili. Bilang katibayan ng kanilang kasunduan, bakit kailangan niyang tanggalin yung sandalyas niya o yung tsinelas niya o yung sapatos niya para ibigay doon sa bibili? Kasunduan, bayad, amen. Alam niyo po, nung napakinggan ko po yung mas malalim na kahulugan nito, dahil sa kultura daw ng mga Israelita, yung tsinelas ay ibibigay mo doon sa bibili. Bakit? Bakit po? Baka alam niyo po kasi. Bakit po? Ano daw? Bakit ano? May narinig kasi ako nagko-comment. Bakit po? Dahil po, siya po na ang may karapatan na tatapak doon sa lupa na yun through that sandal. Amen? Kasi di ba, dapat ang unang tatapak doon sa property na may unang karapatan na bumili ay sino po? Yung pinsan. Siyempre, natapak siya, nakasandal siya, di ba? At dahil nga, ibibigay niya na yung right sa iba, kanino niya binigay kay Boaz. So, tinanggal niya yung sandalyas na yun, na unang tatapak doon sa lupa, at ibinigay niya na yung sandalyas na yun kay Boaz. Dahil yun na, si Boaz ang may karapatan ng tumapak doon through that sandal. Yun yung reason or rationale about the significance o kahulugan ng pag-abot nila ng sandalyas. Ayan. Kaya nagsabihan ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, pinubad na nito ang kanyang sandalyas at ibinigay na kay Boaz. Ayan, kaya hawak na ni Boaz yung sandals ni nung pinsan o kinsman. Yan. Matapos tanggapin iyon, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno, yung mga witnesses na naroon, kayo ang saksi. Ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan na Elimelech at ni Nakilion at Malon. Yun yung mga anak ni Elimelech ng mga namatay. Kasama sa bilihang ito ay magiging asawa niya si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Malon, kasi si Malon ang asawa ni Ruth, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. At sa pamamagitan nito'y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. So this is now the formal and public declaration of Boaz na siya na ang rightful owner at may karapatan umana doon sa pagmamay-ari ni Naomi at Ruth. At sila'y sumagot, oo, saksi kami. Sinabi naman ng matatanda, pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak gaya ni Raquel at Leah. Sino po sila Raquel at Leah?
mga asawa po ni Jacob na pinagmulan ng mga Israelita. Amen. Ang mga anak po ni Jacob or ni Israel, kay Raquel, Leah at sa mga servant po nila, ay ang pinanggalingan po ng 12 tribes na pinagmulan ng lahing Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Efrata at kilalanin sa buong Bethlehem. Matulad nawa sa sambahayan ni Pares na anak ni na Judah at Tamar. Amen. Si Judah po ay isa sa mga anak ni na Israel, ni Jacob. Amen. At sa kanya po magmumula ang Messiah o ang tagapagligtas na si Jesus. Sino pinapakasawa niya? Si Tamar. At naging anak po nila si Pares. Di ba kambal po yun? At doon po sa line po na yun manggagaling ang Messiah as prophesied in the Bible. Ang mga anak na ibibigay sa inyo ni Yahweh sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. Okay, next point, let's read. Point 4, rejection by man can be a redirection by God. Amen. Sa Tagalog, ang pagtanggi ng iba ay maaaring maging daan para sa direksyon o plano ng Diyos. Amen. Naniniwala po ba kayo that others' rejection may be a redirection ni Lord? Amen. Sometimes, nagtataka tayo kung bakit tumanggi yung isa o bakit tayo ni-reject o biglang hindi niya tinuloy o pinagpatuloy yung pangako niya. Dahil pala, minsan, mayroon pong purpose o plano ang Diyos. Amen. So, sino na po dito ang mga na-reject? Si Kisha. Sabi niya siya. Sino na po dito ang mga na-reject? O sino na po dito ang mga nag-reject? So siya na, yung mga nang-busted. Sino po dito naman ang mga nang-busted? Kaya pala single pa rin hanggang ngayon kasi puro busted. Lahat lang naliligaw. Maaari yung rejection ng iba sa atin could be a redirection of God's plan. Amen. Kaya kung nireject po kayo, sino po na dito yung nireject? May plano ang Diyos. Kasi kaya kanya siguro tinanggihan dahil iba siyang ipapakilala sa'yo. Amen. Yes. Pinikilig lang mga young people natin. Amen. Okay, let's read verse 13. Malapit na po tayo matapos. Napakasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya ito ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Question, ano ang magiging pangalan ng anak nila? Obed. Si Obed ang tatay ni Jesse. Si Jesse ang magiging tatay ni David. Amen. Praise God. Kasi after po ng Ruth, ano po ang next book nating pag-aaralan? First Samuel. Makikilala na po natin. Si Samuel, of course, si Eli. At sina Saul, ang unang hari ng mga Israelita. At sa Second Samuel, si David. Amen. Ang magiging apo ni Boaz. Ayan. Napakaganda no kasi ako personally, kasi pinag-aaralan ko na po yung kwento nila David, nila Saul. Ang ganda lang na bago sila makwento, nagkakaroon tayo ng konting pahatyaw na history patungkol sa kanilang mga pinanggalingan. Amen? Imagine, again, ang kwentong ito ni Ruth at Boaz, silang dalawa ang paggagalingan ng ating Messiah. Amen? Hindi po tayo lumalayo sa kwento patungkol sa paghihintay ng tagapagligtas. Kaya nga po sabi ko, napakahalaga ng kwento nilang dalawa dahil kung hindi sila nagkatuluyan, hindi sila naging mag-asawa, hindi magagaling sa kanila yung Messiah. But of course, naniniwala pa rin ako kung hindi man sila nagkatuluyan, may ibang gagamitin si Lord na magiging direct ascendant ng Messiah. Amen! Naniniwala po kayo doon? Kasi sabi nga nila, may tanong kasi sa Bible study noon, paano kung tumanggi si Mary na i-conceive siya ng Holy Spirit o hindi matutuloy si Jesus? Kaya ang laki ng utang na loob natin kay Mary. Hindi ko makakalimutan yung sabi ni Pastor Noel na naniniwala ko, sabi ni Pastor Noel, kung tinanggihan yun ni Mary,
tatawag at maghahanap ang Diyos ng ibang babae na willing mag-commit at i-take yung responsibility na i-conceive ang banal na spirito ng Diyos. Amen. Naniniwala po kayo doon? Kaya kung kayo po ay tumatanggi po sa blessing ni Lord, sayang. Kasi kayo sana yung gagamitin. Pero, binigay nyo yung opportunity sa iba. Hindi po tuloy tayo yung nagkaroon ng first-hand experience with God's work or God's blessing and direction. Amen. Papansin nyo po yung effect na yun pag tayo po ay tumatanggi. Kasi, for sure, tanungin nyo yung sarili nyo, yung katabi nyo, kapatid, alam mo ba kung saan ka nagmula? Tanungin nyo katabi nyo, kapatid, alam mo ba kung may pinapagawa sa'yo si Lord? Di ba? Okay, ganyan na. Kapatid, gising ka pa ba? Okay, ulit. Kapatid, nararamdaman mo ba kapag may pinapagawa sa'yo si Lord? Yes or no? Yes. Okay, tanongin mo siya, kapatid, alam mo din ba kapag hindi mo yung sinunod? Amen. Amen. Ito po, siguro ita-testimony ko na siya ngayon, kasi ako napakadaming beses na ganito po na alam ko may papagawa si Lord sa akin na sabihin ko, pero hindi ko siya sinusunod dahil nahihiya ako na baka i-question ako or tignan yung aking vulnerability. Kasi tinestimony ko to sa family ko, kina Ate Rona, kina Sister Lucy, kina mamay ko. Kasi praise God po, graduation po namin ng Bible School nung Friday. Thank you Lord, para natin si Lord. Tayo nga po yung naatasan magbigay ng graduation speech. Ayan, but praise God, dahil wala po ako sa Saudi, sa Riyadh, ay inatasan na lang po ako na i-record po yung sasabihin ko po sa graduation po na yun. At to tell you honestly, may sinasabi sa akin si Lord na sabihin ko doon sa video, pero hindi ko masabi. Kasi napansin ko sa sarili ko, hindi talaga ako sanay na magsalita sa harap ng camera. Kaya hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na nag-vlog ako tapos pinakausap ko yung phone. Kasi di ba yung mga tao, comfortable sila doon, siguro naniniwala ako kapag lagi mo na kasi siyang ginagawa, masasanay ka na. Pero ako talaga, pag pinag-record ako ng mga birthday greetings, mga video message, hindi talaga akong portable na sa camera ko yung sinasabi. So, ang ipinasok sa akin ni Lord na mga Facebook memories na pinakita niya sa akin nung araw na yun bago ako atasan na magsalita sa graduation is this. Kasi pinakita na sa amin yung picture na may toga po kami. Ayan. Nakita ko po sa Facebook memories ko nung malaman ko po na ako nga po yung magsasalita na that exactly 12 years ago nirecognize po ako ng AGC as one of the yung awarding of recognition of graduates. Di ba may ganun tayo? Kaya sabi ko big deal sa akin talaga yung mga recognition na yan. Kasi na-experience ko yan first hand din sa AGC. Nung pumasa po tayo ng bar 12 years ago. Nakita ko po doon sa Facebook memories ko nung araw na sinabi sa akin na magsasalita ako. Yung token na binigay ng AGC sa akin 12 years ago, I think that was 2014. And then, nung mas nag-look back ako further, nakita ko sumunod na memories ko, 4 years after that, ay nagpaalam na po sa amin nila Pastor Noel at Pastor Rona, si Pastor Boy, si Auntie Ritz, silang dalawa po as the head of the church. So, minit po nila kami sa isang restaurant na buffet at inaas na nga po nila yung blessing ng church, amen, ng ating congregation para sa kanilang ultimate decision na to go or ayun na para magpaalam. Amen. So, nakita ko talaga yun, parang eksaktong, so sabi ko, after 4 years yun yung nangyari. Kasi di ba, mahilig tayo mag-story, mag-migrate. Yun yung nakita ko. Tapos after that, exactly 1 year ago, nakita ko naman, pinost ko yung mag-start na ako sa online Bible school. Yun nga yung ID ko na binigay ng Acts ng Bible School Theology po. And then, yun nga po, this time, pinakita po ni Lord yung
nung last week, yung picture na nakadiploma. So, ako po personally, nakikita ko po na si Lord talaga ang nag-a-assign sa atin ng mga ministry na sometimes tayo, kine-question natin kung deserve ba talaga natin yun. Kasi po ako personally, nakita ko po yung sa kwento ni Saul. Kasi pinag-aaralan ko na po si Saul sa 1 Samuel. And praise God, kasi siya din mismo, nung ina-anoint na siya ni Samuel, sabi niya, bakit siya? Bakit? Kine-question niya rin yung pagiging leader niya. And then, doon ko na-realize na kung talagang ikaw ay tinalaga ng Diyos, mararamdaman mo talaga na parang sometimes or most of the time, hindi mo deserve. Amen. Kasi nga, alam ni Lord na hindi mo talaga deserve. Amen. At alam ni Lord na kaya ka niya nga kaya ka niya nga in-appoint kasi gusto niya na siya ang maitaas sa pagsunod mo. Kasi nga kung willing ka na ako na lang. Baka ang maiisip natin, kasi magaling tayo, kaya natin siya nagagawa. Diba? Kasi ako po, personally, nakita ko po yung comparison ng recitation, o yung pagtataas po ng kamay. Kasi di ba, nung elementary tayo, kapag magtatanong yung teacher, di ba volunteer? Yung magtataas tayo ng kamay, di ba? Kung sino yung may alam siya, ang sasagot, magtataas tayo ng kamay. Nung pagpasok ko po ng law school, hindi po ganun ang patakaran. Hindi po kami mag-volunteer sa recitation. Tatawagin po kami kahit sa ayaw sa gusto namin. Kaya dapat lagi kang handa kasi pag tinawag ka at ikaw ang sasagot, dapat alam mo yung sasabihin mo. At doon mo talaga may isip, pag hindi mo nasasagot yung tanong, parang bumububo ko na. Parang sumasawa ko, hindi ko alam. Parang kang bababa yung tingin mo sa sarili mo kapag nasa law school ka kasi sa mga tanong nila na hindi mo masagot. And then, doon ko nakita na tunay nga po sinasabi ni Lord that indeed, the Lord doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Amen! Kasi kaya yun po ang pinakita sa akin ni Lord the message. Kasi nakita ko din po na gustong sabihin ni Lord sa aming mga graduate ng Bible School na oo, alam ko, question ninyo kung bakit kayo nandito sa Bible School na to. Kasi sa tagal din po doon, sinasabi ko, bakit ba nagkaganito pa? Or bakit ikaw yung leader? Or bakit ikaw yung head pastor? For sure, marami sa amin ang nandoon sa Bible School na tinatanong kung bakit kami nandoon. And then, nung pinakita sa akin ni Lord yung series na yon ng mga Facebook memories, doon niya pinakita sa akin na talagang parang ganito. It's just so happen, praise God, dahil tayo ay nag-oo sa mga pinapagawa niya sa atin. Amen! At gaya nga po lang sabi ko, kung hindi tayo mag-oo, gagamit at gagamit si Lord ng ibang tao para mangyari pa rin yung kalooban niya na ministry na yun na kung saan siya ang itataas. Amen! And again, it just so happened na hindi na nga tayo ang naging direct flow o naging direct channel o naging direct na instrumento niya para mangyari ang kalooban niya yun. Amen! Kasi totoo, pwede po talaga tayong tumanggi, napakadali pong tumanggi sa Diyos. Pero, sabi nga po, the greater the struggle, the greater the burden, the greater the battle, the greater the miracle. Amen! Kaya kung tayo po ay susunod at magkakaroon po ng pananampalataya sa ating Panginoon, ipapakita niya po sa atin na hindi talaga natin deserve at hindi natin talaga kaya, pero kaya niya. At kailanman ay hindi siya nagkulang. Amen. Kaya nga napakaganda nung last song na kinanta natin kanina. Yung kailanman, hindi ka nagkulang. Diba? Pili natin at yung pagkanta niya, kaya talaga pati tayo pipili natin kasi talagang yung kailan ba nagkulang ang Panginoon sa atin? Amen. And sometimes, kaya lang naman natin napipil na parang nagkukulang siya is because tayo ay nagiging ungrateful. Amen! Kaya lang talaga natin nakikita na parang feeling natin nagkukulang siya kasi hindi natin tinitignan yung mga blessing, ang tinitignan natin yung kulang o yung wala. Pero kung alam natin na kailanman ay hindi siya nagkulang, makikita talaga natin yung katapatan niya sa buhay natin. Anumang season o panahon. Iyon. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ayan.
Sabi pa nila, maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang pagmamahal mo manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Grabe no, yung blessing na nangyari po sa kanilang mag-mother-in-law. Amen. Nakita niyo po ba yung start ng kwentong ito kung gaano po umiyak-iyak at gaano po naging bitter si Naomi sa Diyos? Amen. At question niya, bakit pa siya nag-asawa, nagkaanak, kung babawiin at kukunin lang din naman ito ng Panginoon. Amen. At mamamatay lang din naman para silang lahat. At magiging ulila lang din siya. Amen. At walang kasama sa buhay. Amen. Subalit, makikita natin sa kwento, basahin po natin, that still, God restores what was lost. He will restore what the enemy has stolen from you. Amen. Ibabalik sa iyo ng Diyos ang mga ninakaw ng kalaban sa iyo. Amen. Kung titignan natin sa naunang kwento o part ng kwento ni Naomi, it is as if tapos na yung kwento ng buhay niya at wala nang kasiyahan o kaligayahan o purpose pa yung buhay niya. Subalit, mga kapatid, makikita natin na magkakaroon pa siya ng mga apo. Amen! Na magkakaroon pa siya ng mga aalagaan at pagpapatuloy pa ang kanilang angkan ng kanilang pamilya. Verse 16, basahin po natin. Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong, at inalaga ang mabuti. Siya ay tinawag nila, ano pong pangalan ng bata? Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed, ang siyang ama ni Jesse, na ama naman ni David. Ito ang pagkakasunod-sunod ng angkan mula kay Pares na anak ni Judah, hanggang kay David. So si David ay nagmula kay Pares, kay Hezron, kay Ram, Minadab, Nahason, Salmon, okay? So si Salmon, then si Boaz, si Obed, Jesse, at David. Question, sino dyan ang asawa ni Rahab? Sino sa mga lalaki ito ang asawa ni Rahab? Dahil alam natin na si Rahab ay direct na mother, great-great-grandmother, great-great-grandmother ni Jesus. Amen. At si Boaz ay anak ni Rahab. And therefore, ang asawa ni Rahab ay si Salmon. Kaya si Salmon ang napangasawa niya si Rahab. At anak nila si Boaz. Ayan. And last point, let's read. Our obedience to God specifically brings generational blessings. Because your faithfulness affects the future generations. Amen! Dahil sumunod si Naomi, si Ruth, at si Boaz, magkakatotoo tuloy yung prophecy na manggagaling sa kanila ang tagapagligtas na si Jesus. Amen! And praise God, sila ang pinagkwentuhan at pinag-uusapan natin dahil naniniwala ako na kung hindi sila sumunod, maaaring ibang mga tao o character ang pinag-uusapan natin sa ngayon. Amen! Basahin natin sa Tagalog, ang pagsunod at katapatan mo ay may epekto sa mga susunod na henerasyon. Naniniwala po ba kayo na kung tayo po ay magpapagamit, napakalaki ang posibilidad na yung mga anak-anak natin, apu-apuhan natin, ay gagamitin din ni Lord. Amen! Kaya nga po sabi po, as for me and my family, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, di ba? Kasi yun yung panahon na hindi na sumusunod at nakikinig ang mga Israelita. Sabi niya, bahala na kayo. Kung anong gusto nyo gawin, basta ako at ang pamilya ko, we will serve the Lord. Amen. Kasi di ba, ang tigas-tigas ng ulo ng mga Israelites na sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan at naglilingkod pa rin o nagkakasala pa rin. Pero sabi niya ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. And mind you, sabi po sa Bible, kung tayo po ay mag-o-obey, sigurado po, ang blessing ay aabot o dadaloy maging sa mga susunod pa natin anak-anakan o henerasyon. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen! Praise God!
So, okay, let's read lang po yung ating natutunan sa kwento. Summarize po natin. Number 1, let's read. Not all blessings and opportunities are easy. Some require commitment and responsibility. Hindi lahat ng pagpapala ay madali. Minsan ito ay may kaakibat na responsibilidad. Second, true redemption includes people, not just possessions. Because God is concerned about lives, not just property. Sa Tagalog, ang Diyos ay nagmamalasakit sa tao, hindi lang sa ari-arian. And some people will walk away from what God offers. Minsan, ang ibang tao ay tumatanggi sa pagpapala na galing sa Diyos. Number 4, rejection by man can be redirection by God. Or ang pagtanggi ng iba ay maaaring maging daan para sa direksyon o plano ng Diyos. 5, God restores what was lost. He will restore what the enemy has stolen from you. Ibabalik sa iyo ng Diyos ang mga linakaw ng kalaban sa iyo. And finally, obedience brings generational blessings. Your faithfulness affects future generations. Ang pagsunod at katapatan mo ay mag-epekto sa mga susunod na henerasyon. Ayan, at bago po natin sagutin yung last question na where is Jesus in the story, meron lang po tayong panonoodin sa clip na video clip. Ayan, let's watch this. Went up to the city gate and sat there. Then the relative he had mentioned passed by. Hey, my friend, come and sit here. There's something you need to know. The man sat down. Then Boaz called 10 of his city leaders to be witnesses. And then he spoke to the relative. You know that Naomi has returned from Moab, and that Elimelech was our relative. You are closer to them than I am. Well, I want to let you know that Naomi is selling some land. As you are the closest relative, you can redeem it. But if you don't want to redeem it, I will. Yes, of course. I will redeem her. This is what the family is for, he answered. Something else. If you won't do that, you also have to marry Ruth, her daughter-in-law, the Moabite. What? Moabite? Well, no, I'd rather not, because it can harm my inheritance. So, you do it. I give you that right. Moab is really far. In those times, when a pact was made, one of them took off his sandal and gave it to the other person, as a sign that the rights were being transferred. That's how it used to be to legalize contracts in Israel. You are being witness to this treatment today. Boaz said, That he has transferred the rights to both Naomi's land and marrying Ruth. and Boaz took Ruth and married her. Then they had a child. Women told Naomi, "Praise be to the Lord, who has not left you today without a guardian redeemer. This child will renew your life and will sustain you in old age, because your daughter-in-law gave birth to him, who loves you and is better for you than 7 sons." Naomi took the child and raised him. This child was named Obed. Obed, who will be Jesse's father, and Jesse will be the father of the future king of Israel, King David. Praise God. Ayan po. So, yun po, dadako na po tayo sa last question po natin. Of course, what have you, ano po, o nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Amen. But before that, meron po akong gustong i-highlight lang po ng mga certain points. Ayan. Basahin po natin, kinsman, yung nearest relative. Okay. The kinsman is like the law, which is weak, that can't redeem us. Amen. Ang sinasabi kong kinsman dito ay yung pinsan na kung saan ayon sa batas, siya ang may karapatan. In other words, ang batas ay hindi sapat para tayo ay maligtas. Amen? Kahit na anong gawin natin na pagsunod sa batas,
na Levitical law na binigay ng Diyos kay Moses, hindi yun sapat para tayo ay tubusin. Amen. Again, ang batas ay sinisimbolo po noong pinsan na may karapatang bumili ng lupa. The law is weak. It cannot fully redeem. That is why God sent His Son to redeem us. Just like He sent Boaz to redeem Ruth. Amen. Hindi enough ang batas o yung pinsan para i-redeem si Ruth. Kaya idinala niya o binigay niya si Boaz na sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. And Ruth is like us, the church, that God wanted to redeem. Amen. So tayo ay kagaya daw po ni Ruth. We are the bride of Christ. And the bride of Christ is the church. And Jesus Christ is our groom. Amen. Nais ng Diyos na i-redeem o tubusin o ibawiin tayo, kaya kailangan tayong pakasalan ng kanyang ibinigay na anak na si Jesus. Na dito, sinisimbolo po ni Boaz, the groom. So Boaz married Ruth like Jesus married the church as his bride, because we are the bride of Christ. Naniniwala po kayo na ang kwentong ito ay pinapakita po ng Diyos ang napakagandang perfect na love story niya sa atin para i-redeem tayo. Amen! Bakit? Dahil kung titignan po natin, tanong, out of what po? Ano po ang dahilan kaya pinakasalan po ni Ruth at ni Boaz ang isa't isa? Dahil ba sa batas? Dahil ba sa arranged marriage na dapat silang magpakasal? Bakit po sila nagpakasal? Dahil mahal po nila ang isa't isa. This is a product of love. And that is also the grace of God. Amen. That is God's grace. And Jesus is our groom, and we are the bride of Christ. Amen. Praise God. So, last question, where is Jesus in this story? Jesus is like Boaz because He is our Redeemer. Siya ang tumubos sa atin. Amen. Kaya sabi ko kanina, napakaganda ng topic na to sa first Sunday because again, mareremind tayo through our Lord's Supper na ginagawa natin itong communion na to na kung saan ang katawan ni Jesus ay sinisimbolo po ng tinapay na ating kakainin. Amen. At pinapakita po nito sa ating pagkain at pagtanggap ng tinapay na iyon na tinatanggap din po natin si Jesus sa buhay natin. Amen. Kaya nga po parang napaka-perfect picture din po siya ng wedding ceremony o ng kasalan na kung saan kailangan kung tatanggapin natin si Jesus ay hindi po tayo napipilitan at gagawin po na ito natin sa ng bukal sa ating kalooban. Amen po? Praise God. Ayan. So, to God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And I would like to end this message with this point. Ayan. Kasi nilagay ko po ito sa aking notes para hindi ko po makalimutan. Ayan. Holy Trinity, balik po tayo. Holy Trinity, as we know, is perfect unity and perfect family. Amen. Sino po ang bumubuo ulit ng Holy Trinity? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Sa kanilang tatlo ay meron ng perfect unity, may perfect love, and may perfect family. Amen. Sinulat ko po dito. Alam niyo po, ito yung pinasok sa akin ni Lord na wisdom. Nung tinatanong ko, bakit pa kasi kailangan na magkasala? Bakit pa natin kailangan lumayo sa Diyos? Kung kontrolado naman talaga ng Diyos ang lahat. Amen. Di ba kayo nagtataka? Kasi di ba Diyos siya? Di ba kung kontrol niya lahat? Bakit kailangan mayroon pang magkasala? Kailangan may Jesus pa na tutubos sa ating kasalanan? Bakit kailangan magkaroon pa ng mga ganitong cycle?
Siya lang din naman ang nag-create sa atin. So, siya lang din naman dapat ang mag-control sa mga tao. So, yun yung pumasok sa isip ko after kong matapos tong message na to na bakit kailangan pa tayong pakasalan ng ating Panginoong Jesus. So, nilagay ko po dito para naiintindihan natin ang Diyos kung bakit kailangan pa mangyari ang lahat ng bagay na to. Isipin nyo, yung mga magulang nyo na gumawa sa atin o pinagsimulan natin bilang sanggol. Isipin nyo sino po ang gumawa sa atin? Mga magulang natin. Oo, galing tayo sa kanila. O galing sa kanila yung baby, pero hindi nila kontrolado ang buhay ng batang ito. Amen. Sino pong gumawa sa atin? Biologically, scientifically speaking, it's our parents. Dahil sa kanilang yun nabuo tayong tao. Amen. Parang ganun din po, binuo o nilikha tayo ng Diyos. Pero hindi nga po kontrolado ng mga magulang ang mga bata. Kasi, bakit po? Dahil ang batang ito ay may sariling pagpapasya. Amen. Hindi tayo nilikha ng Diyos na parang robot na walang emosyon at sariling pagpapasya. Amen. Binigyan niya tayo ng kalayaan na gawin ang gusto natin. Pero, nais niya na ibigin natin siya dahil siya ang ultimate source ng tunay na pag-ibig. Amen. Tingnan niyo po na oo po, nilikha po tayo ng tao kagaya po ng mga magulang. Pero ang mga bata pong iyan ay hindi po basta-basta makokontrol o madiliktahan na parang robot ng mga magulang. Dahil mayroon nga po silang freedom. At tayong mga tao, ganun din po tayo. Subalit gusto niya na mapasama tayo sa perfect unity, perfect family, Holy Trinity dahil alam niya na siya ang tunay na source ng pag-ibig na hinahanap natin. Amen? Malinaw po, palakpakan natin ating Panginoon.